Hi guys, this is me again, Bigay Matthew Pabroa. Kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget po to click like button and subscribe to my YouTube channel, Bigay Matthew Pabroa. And also share po this video para may matutunan po ang ibang tao. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa lakas ng yaman ng Asya at kung paano natin paalagaan ang mga likas na yaman ito na likha ng ating Panginoon. Madaming biyaya na likas, mga bagay na hindi likha ng tao, ngunit pinagginabangan ng mga tao upang mabuhay, kaya't ito ay kanyang pinaunlad at pinangangalagaan. Mga likas na yaman na kategorya bilang yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, yamang gubat, at yamang kabundukan. Ang likas na yaman din ay malaking kontribusyon sa gawang turismo ng isang bansa dahil ito ay nagkukaya ng mga lokal at dayuhang turista na natutulong sa ekonomiya ng bansa at naghahalod ng trabaho na mamamayan ang hilaw na sangkop o materyales na ginagamit ng iba't ibang industriya ay nagmumulagtis sa maanyang lupa at tubig na maaari ay i-export sa ibang bansa. Ang mga bulkan, talon, at bukal ay napagkukunan ng lakas geothermal at lakas hydrothermal na nagbibigay ng supply ng kuryente. Mahalaga na pangalagaan, maunlari, gamitin ng wasto at hindi abusuin ang malikas na yaman upang mapagkinabangan pa ng sumusunod na saylay. May mga likas na yaman na madaling maubos na lang na hindi natin na namamalayan at hindi na maaaring mapaitan pa. Malaga ang ugnay ng tao sa katiningang pisikal at yaman likas upang mapanatili ang kaunlaran, kaayusan, balanse ekonomiya, hindi maubuso ang biyayang kaloob ng may lokal. Mga siga sa yamang tubig. Number 1, huwag kumamay ng dinamita sa pag-iista. Kung nakikita mo sa picture, nadadamay mo yung mga maling na isda. Pati yung bahay nila kasi yung dynamite nasisira ng bagay yon. Nasisira yung mga bahay ng mga maling na isda. Huwag kumamay ng dynamite, mga fishing rod, mga net, para safe lang sa mga maliit at malaking na isda. Number 2, ipagbaw ang pagtatayo ng tahanan sa ibabaw at tabi ng mga ilog at estero. So, nakikita naman sa picture. Kasi naipupulot lang yung ilog o estero. Tapos, dapat ipagbawal ang paggawa ng tahanan sa ilog o estero. Number 3, iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga tubigan. Naipupulot lang yung yung ilog o mga tubigan. Number 4, magtayo ng water treatment plant upang linisin ang maruruming tubig mula sa bagawan o alagaan ng mga hayop, tanan at taniman. Paano mo maiinom yung mga tubig na polluted? Kasi may disease yung parang polluted na water. Tapos mga halaman, yung mag-grow yun sa polluted water. At mga hayop, magkakaroon ng disease yun kasi polluted water, mayroon yung disease or sakit. Number 1, magtanim mga puno at halaman. Ang mapinuto na puno ay dapat palitan ng mga bagong punla o tanim. Paano mo maupuin or makupuin mo yung buwan mo nagawa sa puno, mapagkain mo sa mga halaman at puno, tatanim mo ulit ang mga puno at halaman. Number 2, iwasan ang pagkakainin o pagsusunod ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Ayon sa page
Paano makukuha yung mga prutas mo o mga kawain mo kung mga puno ay nasulugan? Dapat pinagbawal yung gobyerno na magsusunog ng mga puno sa gagubatan o kabundukan. 3. Iwasan ang paggamit ng nakakasamang kemikal sa panananim. Ayun sa picture, ano makakainin ng isang prutas kung may insecticide or pang alis ng mga insekto para hindi niya makainin yun. Pero kung hindi yun nahugas, poisonous yun. Baka mamatay ka kung hindi mo nahugas yung mga prutas mo kasi pili yun sa insecticide. 4. Gawa ng hukay sa lupa at dito itapon ang mga basura na bubulot. Ang natutunaw sa mga basura, ito ay maaaring din gawing pataba sa lupa. Kinakain mo sa pagtaba ng lupa. Pero, linagin mo mga basura na mabubulok. At least, eco-friendly naman to, di ba? Number 5. Huwag sagtan, huliin o patayin ang mga hayop sa gagubatan at kabundukan, lalo ang mga endangered species o mga hayop na malapit ng maubos. Dapat hindi mo i-hunt to extinction to yung mga animal na endangered, di ba? Ayun sa picture. Dapat hindi yung ulihin ang mga endangered species. So, here's another tip. Number 5. Nararabati ang makilaw sa proyekto o programa ng pamahalaan para sa kabiligan at kalikasan tulad ng programang 3RS. Reduce, reuse, and recycle. Sundin ang mga batas ukol sa pangangalaga at kalikasan tulad ng paghiwa-hiwalay. Dapat ililipan mo panghiwa-hiwalay yung mga hazardous materials na didecay yung mga basura. Dapat nasa pag ginagawang fertilizer yon. Number 6. Huwag sirain ang mga halaman sa paligid. Sinisira natin yung mga puno, di ba? Dapat pinapalitan yon. Paano mo makukuha yung mga kahoy, di ba? At ipalitan yung mga halaman, di ba? Guys, this is the end of my vlog. See you in my next vlog. Bye-bye!